ginagawa ng landlord pangkaraniwan? Araw sa buhay ng landlord. Ang landlord ba is para lang maningil? Or ano pang ibang ginagawa niya? Actually, ang landlord is hindi lang siya para maningil. Marami pa siyang ibang ginagawa katulad ng kailangan yung maintenance sa unit maayos. Walang sira yung mga gripo, lababo, doorknob, ayun. So, kailangan maayos yung lahat at kailangan si landlord ay may contact ng mga maintenance. From electricity to minor na problema sa unit. Kasunod, si landlord is kailangan laging malinis yung mga unit niya. Bawat sulok kahit ilalim ng kama dapat malinis yan. Kasi baka mabigyan ng pangit na feedback ng guest pag nag-check-in sa unit niya. So, masisira ang pangalan ng negosyo ni landlord pag hindi na-maintain ang cleanliness sa mga unit. Lalo na ng transient house business. Yan nga palang business ko, transient house. Dito yan sa Lucena City. So, per night yung rent yan. So, ganyan ang lagi kong operation dito sa negosyo ko. Kailangan well-maintain yung mga unit. And bago mag-check-in yung guest, kailangan prepare na yung unit from bed, of course, from the room, living area, kitchen, and then dining. So, lahat yon dapat nakaayos na. Pagdating sa booking, so, kailangan maayos yung nakalagay talaga ng maayos sa calendar mo yung mga booking ng guest kasi may mga pagkakataon na back-to-back yung booking mo. For example, may mag-check-in ngayon ng 2 p.m. Then check-out sila ng 10 a.m. bukas and then after 10 a.m. may kasunod na naman na guest na mag-check-in around 12 noon. So, kailangan nakalagay sa calendar mo yun kasi pag nakalimutan mo, yari, hindi pa prepare yung unit o kaya naman ang masaklap doon is nag-extend yung guest mo and then inalaw mo mag-extend, may kasunod, isa lang yung unit mo, patay ka doon. So, malaking stress yun, sira yung pangalan ng negosyo mo kasi pwede magbigay din sa'yo ng pangit na feedback and of course, pangit yun, na-stress ka eh. So, hindi maganda sa pagnegosyo. So, very aware ka dapat sa oras at sa date. Pag may nagpabook sa'yo, lista mo kaagad kahit gaano ka ka-busy. For example, wala ka sa bahay mo, nasa restaurant ka or namimili ka, then biglang may nagpabook sa'yo, take note mo na kaagad yun sa calendar mo or small paper na visible na makita mo pag uwi mo ng bahay. Yan. Ilipat mo na kaagad. Ako kasi meron ako sa bahay ko, actually nakapost siya sa wall, yung calendar ko for the month of July. Kasi marami akong unit eh. Ito yung lahat ng unit ko. So I have 4 units rental. Meron pa akong isa. So yun. Kaya very careful ako pagdating sa booking. Nakalagay yun sa calendar ko for the month of July. So alam ko lahat ng unit na mga nakabook sa akin for the month of July. So, naka-indicate yan doon. Check-in and check-out ng guest para hindi ako nasusurprise pag may guest. Hindi rin ako napapahiya. Although, of course, hindi tayo perfect. Sometimes, nakakalimutan natin or minsan na-overlook tayo sa pagtingin ng date at time. Okay lang yung paminsan-minsan. Pero syempre, pag nangyari sa'yo yun, tandaan mo na, hindi ka na pwede magkamali ulit. Kasi masisira nga yung pangalan ng negosyo mo at lalo na kung isa lang unit mo, anong gagawin mo kung yung check-in ng guest is 12 midnight and then you only have 1 unit. Saan mo ilalagay yung guest ng ganong kaalanganing oras? So, aawayin ka ng guest mo. So, the better is talagang very careful ka pagdating sa mga ganong booking. So, kung may question ka pa, comment mo lang dyan sa baba. Paki-like naman at subscribe ka na rin dito sa channel ko. And ako nga pala si Len Hagoba. Owner ako ng mga rental property business, transient house business dito sa Lucena City. So, visit ka lang dito pag mapapadaan ka. Ayan yung mga unit ko. Yan, 4 na unit yan. And join ka sa group na binuo ko, ang All About Rental Property Business. Nandiyan yung mga kapwa natin landlord sa group na yan. Pwede kang mag-ask ng question dyan, magkwento ng experience mo, post ka lang dyan. So see you nga pala sa susunod na vlog ko. Hanggang dito na lang muna ngayon. Bye!